topic natin ngayon dito kay Panfilo Lacson at kay Marco Beta. Putya, hilahod si Marco Beta dito. Pahiyang-pahiya si Marco Beta. Pinanood ko yung debate nila. Grabe ka, Marco Beta. Binoto ka ng taong bayan pero kinakampihan mo pala mga diskaya. Kaya pala hindi mo mapakita yung salin mo, Marco Beta. Pinipilit niya rin na ilabas ko ang listahan ng 67 contractors. He said in his speech, and I quote, in his press release dated August 10, 2025, posted on the Senate website, the BRC chairman disclosed that House members called him and that he had a list of 67 congressmen who are contractors. Yet, he did not summon them to any BRC hearing. Why did he not name them to be fair to the rest of the members of the House of Representatives? Ito po ang tunay na splice, Mr. President. Kung babasahin lang po ni Ginoong Marcoleta ang susunod na sentence, malinaw na malinaw po. Ito, and I'd like to paraphrase, Lacson clarified that he merely asked a congressman friend from the lower house and that, again I quote, I chuckled and said, I don't have a list. Ulitin ko po, noon at hanggang ngayon, kahit ipagpilitan at isplice ng kung sino, wala akong listahan at wala akong sinasabing may hawak akong listahan ng mga tinuguroang contractors. Wala akong pangalan. Alam mo yung 67 na contractors na naging congressmen or yung congressmen contractors, nakuha ko yan sa isang member ng House noong kasi simula pa lamang ng 19th Congress 2022. Number 4, madiin din po ang pag-question ni Senator Marcoleta sa interparliamentary courtesy. He said, and I quote, this doctrine, Mr. President, which is not even part of our rules, is not absolute. And then he added, if anything, those who occupy the highest offices in the government must be the first to answer, not the last to be asked, unquote. Senator Marcoleta even mentioned, again, and I quote, the members of Congress have no immunity from investigation, subpoena, or public scrutiny, unquote. Mr. President, hypothetically, if the House of Representatives initiates an investigation on Senator Marcoleta's statements of contributions and expenditures, or SOSE, over an alleged discrepancy, would the Honorable Senator stand by his position to disregard interparliamentary courtesy? If his former colleagues were to issue a subpoena, a show cause order, or even a warrant of arrest, would he still argue about the relevance of interparliamentary courtesy? Ito po ang tunay na hypothetical question, Mr. President. Lest we forget, 2 taon pa lamang ang nakakalipas, siya mismo ang nagsisisigaw sa House of Representatives at nag-motion na i-terminate ang budget deliberations para bigyan ng parliamentary courtesy ang Office of the Vice President. In his words, Mr. President, parliamentary procedures, Madam Chair, grow from or are enriched by traditions, experiences, and precedents. You may not like the person, you may not like her presence here, but you have to respect the office of the Vice President. That is all. Because that is guided by the tradition. Kahapon po, kagaya po na sinabi nila, wala nang pinagtanong sa office of the President. And that is correct. That is in line with that tradition. such hypocrisy, such double standard, such a farce that does not dignify an answer, Mr. President. Incidentally, since I mentioned the SOSE case with the COMELEC in violation of the Omnibus Election Code. Ayan, no? Yung SOSE, hindi maipaliwanag ni Marco Beta kung sino ang mga nag-donate na tao para sa kanyang kampanyahan. Hindi niya maipakita yung SOSE. Kasi yung salin niya, hindi tugma doon sa SOSE niya. Kasi daw, ayaw daw niyang sabihin kung sino yung mga nagbigay sa kanya. Bakit? Baka nga naman si Diskaya, si Sara, mga Duterte, baka nagbigay sa kanya. Kaya, hindi niya maipakita yung kanyang SOSE. Dapat nga dito, tanggalin na to sa pagkasenador eh. Kasi doon pa lang,
pagkapanalo pa lang niya, nilapastangan niya na ang mga Pilipino. Tama, Ken Kel, naging chairman siya ng Blue Ribbon Committee. Oh. Vincent Gelarde, wag kang magpabudol dyan sa may kamay na bakal. Lagi yung may desisyon, less crime at less corruption. Naku, wag kang magpauto dyan. Hindi yan kayang gawin ni Digong. Tinarantado lang kayo ni Digong. Manipulado ni Digong mga balita noon. Kapag nagkamali ka ng balita, sarado ka para ka ABS-CBN. Napakaraming fake news peddler ni Digong noong siya ang presidente. Kasama na dyan si Nino Barsaga na umamin. Wag mo kaming tarantaduhin dyan. Kung gusto mo, gumawa ka ng bagong bansa, doon kayo tumira. Doon kayo tumira sa sa Spratly Islands. Gawin yung bansa nyo. Wag nyo kaming isama sa katarantaduhan nyo. Yung sinasabi mong full of scandals? Sino ba gumawa niyang scandal na yan? Kanino bang iskandalo yung mga flood control projects na substandard o kaya ghost project? Kanino? Kay Digong. Kanino yung mga tulay na nagbabagsakan? Kay Digong. Kanino yung mga pogo na yung Chekwa naging mayor pa? Kay Digong. Kanino ba yung EJK? Kay Digong. Ngayon lang yung lumabas yung iskandal, yung mga katarantaduhan, pero lahat yan kay Digong. Yung sinasabi mong the weakest and the unrespected government of all time, hindi. Talaga lang pinapakita ninyo kung gaano kayo mga kabastos. Kasi hindi nyo maiupo ang inyong anito. Kaya nga kayo ginagamit ng anito nyo eh. Kasi mga bobo kayo, mga tanga kayo. Ginagamit kayo para pagmukhaing masama ang gobyerno ni BBM. Yun ang totoo niyan. Kasama na sa mga propaganda etong si Marco Beta. Kaya nga ganyan si Marco Beta eh. Para siya ang makikinabang. Diba? Kaya naman ninyo binabastos si PBBM sa kayong gobyerno niya. Ano ba aasahan sa mga tagasunod ng bastos na presidente na nabubulok ngayon sa ICC at nagiging karton na tinatago sa portalet? Ano aasahan mo doon? Bastos yun eh. Siyempre, bastos din ang mga tagasunod. Birds of the same feathers flock together. Kung ninanais ko lamang na ipahamak siya, ay naghain na sana po ako ng Senate resolution calling for an inquiry in aid of legislation para ipatawag ang mga COMELEC officials upang ipaliwanag bakit masyadong delayed ang usaping ito. When the issue of Senator Marcoleta's failure to disclose his campaign contributors in his sources surfaced, our dear colleague tried to clarify the matter. In fact, during his own show, Saganang Mamamayan, dated November 8, 2025, he made the following disclosure. Please watch. Nelson, alam mo, yung mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila, isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon Kong, kami po ay naniniwala na karapat dapat kang makarating sa Senado. Tanggapin Bobo yun. Bobo yung mga nagbigay sa'yo. mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to eh. Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo
contribution, pero utang na loob mo sa akin yan. Ituring mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. But when he was issued a show cause Kaya, di ba? Inamin niya, tumanggap siya. Tumanggap siya ng pera para sa utang na loob. Kaya ngayon, binabayaran niya ng utang na loob. Pro Duterte siya, tanggol siya ng tanggol sa mga tsekwa, at yung mga tunay na perpetrators sa flood control scandal, ayaw niyang lumabas ang mga pangalan o ma-pinpoint. At ito pa matindi. Si Sara Diskaya at si Curly Diskaya gusto pa niyang ipasok sa Witness Protection Program. Ano ibig sabihin yan? Yung ganyang tao. Yung ganyang politiko. Magtatrabaho siya para sa utang na loob. Ang pagsisilbihan niya, yung mga nagbigay sa kanya ng pera. Hindi ang taong bayan. Kaya nga dapat dito kay Marcoleta, tanggalin to eh. Bukod sa dapat tanggalin yung pelukan nito, dapat tanggalin din to sa Senado eh. Kawalang hiyaan yan sa ating mga Pilipino. Biruin mo, mas nakinig siya doon sa nagbigay sa kanya ng donasyon. Di bali nang lumabag siya sa batas ng COMELEC, ang importante, hindi niya lang ma-disclose kung sino yung nagbigay sa kanya ng pera. Paano nga kung ang nagbigay sa kanya pala si Sara Diskaya at si Curly Diskaya? O ang mga Duterte? O ang ilang mga protector? O kaya mga drug lords? Mga gumagawa ng illegal. Yan ang nagbigay sa kanya ng pera. Di habang buhay niyang yan ang kanyang pagsisilbihan, hindi ang mga Pilipino. order by the COMELEC, he tried to backtrack on his arguments by saying that he received those contributions when he was not yet a candidate as defined by the decision of the Supreme Court. I guess Senator Marcoleta and his legal team thought they were being smart by being technical about when these contributions were made. Pero nakakatawa, Mr. President, ay wala nang mas lilinaw pa sa sariling pag-amin ni Senator Marcoleta. Tumanggap siya ng pera para magkaroon siya ng utang na loob sa mga taong yon. Isang maliwanag na admission against interest, sabi nga ng mga abogado. Bilang isang abogado, dapat alam ni Senator Marcoleta na dahil dito ay shoot siya sa balde sa kasong indirect bribery under Article... Actually, kahit na sabihin ni Marcobeta na hindi pa siya kandidato, hindi pa eleksyon nung tinanggap niya yon. Pero ginastos niya sa oras ng kampanyahan, pasok pa rin yun sa rules ng COMELEC. Article 211 ng Revised Penal Code dahil member siya ng House of Representatives ng panahon na yon. Maliwanag sa batas na krimen sa mga public officials na tumanggap ng pera o gift by reason of their office, kahit walang pangako na particular act or omission sa nagbigay ng pera. Bakit nga ba hanggang ngayon ay hindi pa rin nilalabas ng COMELEC ang resolution ng SOSI case ni Senator Marcoleta? Number 4, as for Mr. Saldico, let me state this plainly. 2 beses nating siyang naimbitahan para personal na humarap at personal na mag-testify sa komite. He needs to appear and substantiate the statements he posted on his Facebook account. Twice, he refused, citing medical and security reasons. Dahil sa bigat at seryosong aligasyon kanyang binitiwan, hindi maaaring pahintulutan ng komiting ito na manatiling nakabitin ang mga akusasyon na hindi siya umaharap at nanunumpa sa harap ng kapulungang ito. Sa katunayan, ako pa mismo ang nagmungkahi sa ating chat group na payagan siya magtestigo sa mula sa Philippine Embassy kung saan man siya naroroon. Gayunpaman,
pinarating ni Senator Ronald Bato de la Rosa mismo ang kanyang apprehension sa suhestyong ito sa pamamagitan ng kanyang text message. Nais ko rin bigyan diin, Ginoong Pangulo, nang diskusyong yon ay nangyari bago pa man ilabas sa social media ni Saldico ang kanyang mga aligasyon. Panghuli, tungkol sa isyu ng apostille. Ang isang apostille affidavit ay hindi kailanman maaaring maging alternatibo sa personal appearance. Hindi ito mapapalitan ng direct testimony at lalong hindi dito mapapalitan ang tungkulin ng isang saksi na harapin ang komite, sagutin ang mga katanungan at sumailalim sa masusing pagsusuri. Kung handa si Saldico na magbitiw ng mga seryosong akusasyon sa publiko, dapat ay handa rin siyang humarap sa atin at panindigan ang mga aligasyong iyon sa ilalim ng sumpa. Ikalima, sa kanyang akusasyon sa representasyon ito kaugnay ni Congressman or former Speaker Martin Romualdez. Kung binasa lamang po ni Senator Marcoleta ang partial committee report, makikita po niya na nakapaloob na doon ang lahat ng nais niyang ipahayag. Kung hindi man higit pa, rekomendasyon para sa fact-finding investigation, AMLAC bank inquiry, and filing of freeze order petitions are for future. Kung napakarami pa niyang gustong ipaglaban at paimbestigahan, bakit siya rin na nagsabi sa kanyang minority report na dapat tapusin na ang pagdinig? Kung sa bagay, kung mayroong isang bagay na consistent si Senator Marcoleta, ito ay ang pagiging inconsistent sa kanyang mga pinagsasabi. As to the other witnesses allegedly not invited by the committee, it bears stressing that the committee has not terminated its hearings, contrary to the suggestion in the so-called minority report. The intention at this stage is simply to have the partial committee report filed and sponsored in order to reflect the evidence received thus far and to allow the committee to consider the next steps, taking into account the views of the members on other areas that may be pursued as the path forward toward the eventual conclusion of the hearings. As to the other matters raised under the rules of the Blue Ribbon, the chairman serves as the chief executive officer of the committee and, as such, exercises broad discretion over matters pending before it, including the invitation of witnesses. Members may suggest witnesses or move for the invitation during a hearing, and if such motion is approved by the members of the committee, the same will, of course, be respected by the chair. Pang-anim, sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod. Eto dito talaga sablay na sablay si Marcoleta. Sabi niya i-give up na lang daw yung Kalayaan Group of Islands na yan. Diyan talaga huling-huli si Marcoleta, pero nagpapalusot pa't nagsisinungaling pa. Ang pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement. Tama, Kenkel, di ba? Napakagandang pakinggan. Tagalog, maiintindihan ng lahat. Yan ang matagal na pinapanawagan yan ni Lito Lapid. Na sana kapag mga government hearings, mga hearing dito sa Senado, sa Kongreso o sa kahit ano pa man lang na sangay ng ahensya ng gobyerno na mayroong mga press conference o hearing, ay Tagalog ang gagamitin. Kaya lang yung iba kasi English pa rin na English eh. And I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat na ang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan, gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-iingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor, being the chairman of the Commission on Appointments and some of us here as members,
we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his, i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko daw, na marin kong pinabubulaanan. Ang masasabi ko bilang analogy sa kanyang sitwasyon ay ganito. When one looks the same as when he does before going to bed at night, how can there be splicing? Inversely, Mr. President, when one looks different going to work during daytime from before going to bed at night, that's when splicing becomes evident. Matanong ko lang po, sino ngayon ang magaling mag-splice, Mr. President? Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z. Classic case of gaslighting. Number 7, sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Senator Marcoleta said, I was all wrong when I said that this Pratt list was discovered and consequently occupied and owned by lawyer and businessman Tomas Cloma, citing the principle of terra nullius or res nullius. It was for him a historical distortion. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives, plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But if we backtrack the events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation, no matter how illogical, until people get drained and tired. Just as a squid squirts ink to darken the water and blind everyone around while it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. Thank you, distinguished colleagues. Diyan talaga madadaan And thank you, Mr. By his position to this si Marcobeta kasi si Ping Lacson ang kanyang nakakalaban eh. Si Marcobeta, kitang-kita natin kung paano po ito talagang kumikiling sa mga Chekwa, sa mga Duterte at pinagtatanggol po talaga nito ang mga Duterte. Hindi naman talaga to talagang yung hindi makatotohanan. Talagang ito ay ginagawa nila. Nitong si Marcobeta. Talagang ito ay grabe magtanggol kay Sara. Ito ay congressman pa lang. Grabe na ito magtanggol kay Sara. Kaya nga alam nyo, hindi ko naman binoto yan noong 2025 eh. Itong eleksyon, hindi ko binoto yan. Pero di ba nanalo? Alam nyo kung bakit? Kasi ang akala ng mga Pilipino, ito'y bayani dahil sa pagpapasara ng ABS-CBN. Yun pala, sumunod lang to sa kumpas ni Digong.
Ngayon, kita nyo, nagkakalat sa Senado. Hindi naman pang senador eh. Yung sasabihin mo na magaling na senador, hindi mo siya masasabing magaling na senador. Walang hiyang senador. Walang ibang inisip kung hindi ang kapakanan ng mga kaalyado at ng mga tsekwa. Pero yung kapakanan ng mga Pilipino, hindi mo makikita sa kanya. Hindi natin siya makikitaan ng yung sasabihin na magaling na senador. Hindi, wala. Walang ganun. Napakasagwa niyang senador. Sa peluka pa nga lang, sa bumbunan pa nga lang niya, hindi siya magpakatotoo eh. Sa atin pa kaya? Opo, Kuya Gary ka ba? Ayan, hello po. Kuya G. Para pala siyang si Kulaong pag nako-corner na. Oo, pag nako-corner na, nag-iiba na yung statement eh. Sisisihin pa yung ibang tao. Ganyan siya. Kuya Edward Lachica, shoutout po. Okay, Kuya Floyd Prince. Agri Bosmac, walang hiyang senador yan, yabang lang. Yun nga eh. Esusa, masagwa yan, buwisit na Marcoleta. Biruin mo, yan eh, nagsenador, binayaran. Tumanggap ng pera. Bribery na kagad yun. Indirect bribery ba, sabi ni Ping Lacson, sa pagtanggap niya ng pera dahil siya ay kongresista pa. Indirect bribery. A public officer should not accept any gift offered to him because such gift is offered in anticipation of future favor from him. Kongresista siya noon eh. Diba? Floranda de Guia, yan ay isang palalo, paimbabaw, tatak INC. Hindi naman po siguro, marami naman pong mga INC na mga mababait eh. Marami kong kakilalang INC, mabait. Meron akong kamag-anak na INC, mga matutuwid naman at maayos naman eh. Ito na siguro si Marco Beta. Ito siguro si Marco Beta ang pinaka walang hiya. Kasi talagang walang hiya. Bakit? Hindi po nahihiya eh. Mary Ann Gahiton, 5K pinamudmud sa Ilocos nung kampanya. Si Kuya Edward Lachica, ayan, INC yan. Pero kita nyo, pro-government. Si Marco Beta lang yung walang hiya dyan. Ngayon, alam nyo ba, ito isa sa mga pinaghihinalaan na nagbigay ng pera dito kay Marco Beta. Ito pong mga Duterte. Mga Duterte po ang isa sa mga pinaghihinalaan na nagbigay ng pera diyan. Kasi nga po, magtataka ka, di ba? Bakit ganun katindi ang pagiging parang sobra-sobra namang tumanaw ng utang na loob etong si Marco Beta dito kay Digong. Kung maalala ninyo nung pong panahon ng kampanyahan nitong 2022, hindi naman yan kasama noon sa sa mga kandidato ni Digong nung una. Kinuha lang yan, parang hinugot, ginawang siya, guest candidate ng PDP laban. Tapos, biglang lumobo na yung kanyang mga kampanya. Napakaraming video, napakaraming tarpaulin, talagang binuhusan ng pera. Actually nga, diskumpiyado nga ako dun sa sosye niyan eh. Hindi lang ganun ng sosye niyan. Hindi lang ganun karami ang sosye niyan si Marcoleta. Marami pa. Hindi lang basta ganung karami. Yan ang pinaghihinalaan po. Mga Duterte ang nagbigay ng diyan. Ng sotse. Ngayon,
Ito pong sotse ni Marcoleta po ay nagkaroon nga ng issue nung mga nakaraang panahon. Kasi hindi po tugma sa kanyang tawag dito, hindi tugma dun sa kanyang ginastos yung sasalin niya. 'Di ba? Yun ang yun ang katakataka dito. Kaya dapat yan talaga tanggalin na yan sa pagkasenador. Kasi hindi po yan magiging tapat sa tungkulin. Bakit? Meron siyang iniingatang utang na loob doon sa mga nagbigay sa kanya ng pera. So maraming salamat po Ingat po kayo. Nasaan mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup, love you. God bless us all. Pilipinas. God first.